Isa pa rin naman nga po mga idol si Russell Westbrook sa mga pinakamalaking pangalan na nakapako at na-stuck pa rin hanggang sa ngayon sa pagiging free agent. Kahit man may lumabas na balita noon na balak siyang kunin ng Sacramento Kings, hindi pa rin naman siya opisyal na pinapirma ng kahit anong klaseng kontrata. At isa sa mga dahilan ang kawalan ng cap space at bakanting pwesto sa kanilang lineup. Sinabi rin naman sa balita na plano muna nga ng front office na unahin ang pag-trade kay Malik Monk bago nila ito bigyan ng kontrata. Ibinulgar nga ngayong araw na nagkausap ang kampo ng Kings at ni Westbrook kung saan pinangakuan siya nito ng bagong kontrata na nagkakahalaga ng mahigit sa $11 million. At opisyal na nga po nilang gagawin yan kapag tuluyan na nilang na-trade si Malik Monk at maging si Devin Carter na hindi naman kailangan na ng kupunan. Meron na rin naman silang planong itandem sa Westbrook kay Dennis Schroeder sa kanilang backcourt simula next season. Samantala, kung inyong ang matatandaan, pinag-usapan noon ang hindi pagbati ni LeBron James sa kanyang bagong kakampi na si DeAndre Ayton matapos itong pumirma ng kontrata sa Lakers. Nagkaroon pa nga noon ng haka-haka na hindi nga daw gusto ni LBJ ang pagkuha kay Ayton. Subalit sa isang iglap, bigla na lamang nga pong nawala ang ganitong klaseng issue na binuo ng mga haters since wala itong katotohanan. Sa katunayan, ibinulgar ng isang insider na nagkasamang mag-practice sa facility ng Lakers sina LeBron James at DeAndre Ayton kung saan naging maganda ang interaction nila. Willing rin naman silang dalawa na mag-adjust sa kanilang playing time para magtugma. Sa ngayon, inuumpisahan na ng dalawang ito ang pagbuo ng chemistry habang busy si Luka Doncic sa EuroLeague. At kapag nagawa nila yan sa mga susunod na linggo, mas magiging madali para sa kanila na makagawa ng napakaraming ibang klaseng play sa mga laro. Sa kabilang banda naman, daw nahirapan ng Serbia sa kanilang last game laban sa Latvia, nagawa pa rin naman nilang mapigilan ang gagawin sana ditong comeback ng kalaban 84-80. Bali, ito ang pinaka-itinuturing na worst performance ng Serbia at isa sa mga dahilan ang hindi paglalaro dito ni Bogdan Bogdanovic na kinumpirma na nagtamo ng hamstring tear na siyang magiging rason para tuluyan na itong out sa buong kampanya sa Eurobasket. Pero sa kabila niyan, nananatili pa ring paborito ang Serbia para magkampiyon since andito pa rin naman ang MVP na si Nikola Jokic na patuloy na nagdodomina gamit lamang ang kanyang mga simpleng galaw, especially sa ilalim. Kahit man hindi ganun ka-athletic, nakagawa pa rin naman siya kontra sa Latvia ng 39 big points at 10 rebounds. Kaya wala ngang dahilan para mangamba ang mga fans ng Serbia. Nananatili pa rin nga silang undefeated sa group stage at inaasahan sila ang mangunguna agad sa rankings.